Alejandro nga pala ng Aklan. 50 anyos at isang masugid mong tagapakinig. Itong kwento ko na ito ay nangyari naman sa Capiz. Mga panahong ako ay mga lagpas 20 anyos pa lamang at nagtatsagang magtrabaho sa isang palaisdaan. Taong 1998 nang mangyari ito sa probinsya ng Capiz. Ang tsuhin ko na tawagin nating Tito Edward ay naunang magtrabaho sa palaisdaang ito sa Capiz. Mga 2 taon na siyang nagtatrabaho doon sa palaisdaang ito bago niya naisipang kunin ako. Nalaman kasi niyang naghahanap ako ng trabaho nung mga panahon na iyon. Kaya inimbita nga niya akong pumasok doon bilang bantay doon sa palaisdaan. Umalis daw kasi ang isa nilang kasama kaya naghahanap daw ang kanyang amo ng isa pang bantay. Nung sinabi yun sa akin ni Tito, agad na akong nagpaalam sa nanay ko at pumayag naman ito. Kaya hindi na ako nag-alinlangan pang tanggapin ang trabaho. Nung mga panahon po na iyon, 2,500 lang po yung sweldo namin pero libre naman ang pagkain at may kalahating sako rin po ng bigas para sa mga pamilya namin kada buwan. Sa totoo lang, sobrang laking bagay na po yun nung panahon na iyon. Bihira ka nang makakita ng amo na ganon. Ang laking pera din po ng sweldo namin para sa amin ng panahon na iyon. Siyempre kung sa panahon po yun ngayon, napakaliit lang po nun. Sa unang araw ko pagdating ko doon, pinakilala lang ako sa amo namin. Tapos sinabi nga sa akin ng amo namin yung sweldo at kung ano yung aming mga responsibilidad sa trabaho. Sinabi rin niyang bawal uminom sa labas ng palaisdaan kapag oras ng trabaho. Pwede naman daw sa gabi pero kami-kami lang na mga bantay. Bawal magpapasok ng iba doon. At bawal din na lumabas kami para mag-inuman. Sa loob lang dapat. At sakto lang na hindi naman yung tipong hindi namin magagawa yung mga trabaho namin. Yun lang yung paalala sa amin ng amo namin noon. Sinasabi ko po yung lahat ng ito dahil may kinalaman nga po ito sa kwento. Mga 1 buwan na yata ako doon nung magsimula yung kababalagan. Isang gabi, katatapos lang namin mag-harvest ng bangus noon kaya medyo nagkayayaan din kaming mag-inuman. Nga pala, 3 lang kaming bantay doon. Yung tsuhin ko, ako, at isa pang bantay na tawagin naman nating Berto. Itong si Berto, kasama niya ang kanyang asawa na nagbubuntis noon. May kanya-kanya naman kasi kaming kubo. Tanduay pa yung iniinom namin noon at nasa kubo kami ng tsuhin ko. 1 bote lang naman. Sakto lang na pangpatulog pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. May bago pong biling rechargeable na flashlight yung amo namin noon. Itong mga panahon na ito, bagong uso lang din po yun doon sa lugar namin. Kaya medyo tuwang-tuwa kami. Habang nagiinuman, sinubukan po namin gamitin yon. Inilaw-ilawan ko lang yung paligid para lang masubukan yon. Medyo malalayo yung mga agwat ng mga kubo namin. Malawak din kasi yung palaisdaan. Dinaanan ko na yung kubo nila Berto. Tapos nilipat ko naman ng dahan-dahan yung ilaw papunta doon sa kubo ko. Nung biglang inagaw yun sa akin ni Berto. Teka, sandali lang pre. May napansin ako doon sa may kubo namin eh. Sabi po nito. Yung mga pilapil po kasi, medyo malapad rin na meron na ngang tumutubong mga makakapal na mga damo sa gilid. Kung nakapunta po kayo sa mga malalawak na palaisdaan, malamang alam po ninyo yung tinutukoy kong itsura ng pilapil. Nung inagaw na po niya yung ilaw at inilawan nga ulit sa may kubo nila, doon po sa likod ng damuhan, may napansin nga kaming gumagalaw nung inilawan nga yun ulit ni Berto. Parang hayop lang pero nung tignan naming mabuti, parang taong nakayuko na gumagapang na nagtago lang ng tinamaan ng ilaw doon banda. Medyo maitim pero halatang tao talaga sa anyo nun. Kaya nagtaka agad kami. May pumasok na magnanakaw dito. Tignan natin dali.
Sabi po noon ni Berto dahil may bakod po yung palaisdaan eh. Wala talagang dapat pumasok na ibang tao doon. Siyempre, nagmadali na kami at nagtayuan. Agad na kinuha ng tsuhin ko yung baril. Tumakbo kami agad. Habang iniilawan pa rin yung kung saan namin nakitang merong gumagapang na tao. Yung nasa isip lang namin noon, may magnanakaw dahil ayon kila Tito, may insidente rin daw noon na may nahuli rin silang magnanakaw sa palaisdaan. Pero nung papalapit na po kami doon at medyo nagsisigawan nga kami habang tumatakbo, bigla pong sumigaw yung asawa ni Berto na nasa loob nga po ng kubo. Sabay lumabas po ito ng pinto ng kubo nila at sumisigaw na meron daw aswang. Tinuturo nito yung parte kung saan may nailawan din kaming gumagapang. Nung medyo malapit na kami, nagulat na lang kami nung may biglang tumakbo mula doon. Parang pagapang yung posisyon pero napakabilis. Nung ilawan namin, nasundan ito ng ilaw na mabilis ngang umakyat sa bakod. Hinding-hindi ko makakalimutan yung anyo nun. Parang tao pa rin pero ang itim na parang mabalahibo. At ang bilis po ng kumilos. Sa parteng yon, may kataasan po yung bakod na kahit sabihin pa pong gawa lang yun sa kawayan, talagang mataas na bakod yun na kung normal na tao ay hindi maaakyat yon ng ganon kabilis. Yung mas nakakapangilabot pa po noon, nung nandoon na kami sa may bakod at inilawan nga namin yung nasa labas nun, isang pusang kulay itim na yung nakita naming tumatakbo. Nagtaka po kaming lahat kung paanong yung nilalang na nakita naming umakyat sa bakod bigla na lamang naging hayop. Binalikan namin agad yung asawa ni Berto na tawagin naman nating Belen. Agad po siyang tinanong ni Berto, "Belen, nakita mo rin ba talaga yung nakita namin?" Tanong po ni Berto noon. Sumagot naman si Belen na oo daw. At sa tingin daw niya, aswang daw talaga yung kanyang nakita. Kung sa bagay, paano nga namang maipapaliwanag yung nakita namin yon? Isang nilalang na parang nasaan yung tao pa pero napakaitim ng balat tapos bigla na lang pong naging pusa nung tumalo na ito palabas ng bakod. Hinahawak-hawakan ni Belen noon yung kanyang tiyan dahil nung makita daw niya yung aswang mula sa bintana ng kanilang kubo, doon daw talaga yon papunta. Gumagapang daw palapit sa kubo nila pero tumakas lang agad nung tumatakbo na nga kami papunta doon. Mukhang siya daw talaga ang punterya, lalo at buntis nga ito ng panahon na iyon. Hindi rin nagamit ng tsuhin ko yung baril niya sa pag-aalangan dahil parang tao nga rin yon at ikinabigla din talaga niya ang aming nasaksihan. Kahit kaming tatlo noon talagang natigilan eh. Hindi na kami natuloy sa pag-inom noon at naglibot-libot na lang kami sa palaisdaan habang iniilawan ang paligid sa pag-asang baka makita pa namin yung nilalang na aming nasaksihan ilang minuto lamang yung nakaraan. Kung hindi ko pala sinubukang gamitin yung kakabili lamang na flashlight, baka hindi pa nga napansin ni Berto yung gumagapang doon sa damuhan sa may pilapil. Medyo malayo yon sa kubo ng tsuhin ko kung saan nga kami naroroon. Hinabukasan po niyan, bumili kami ng merienda sa may tindahan. Medyo hindi naman kalayuan doon sa palaisdaan. Nabanggit po ni Berto yung nangyari kina Aling Minda, yung may-ari ng tindahan. Nagtinginan sila ni Mang Rolly, yung asawa po nito. "Bakit po? May alam po ba kayo?" Tanong ko noon sa kanila dahil parang may ibig sabihin talaga ang kanilang mga tinginan. Doon na nga po nagsalita ang dalawang matanda.
Tinuturo nila ang bahay sa may unahan pa ng tindahan na pinagmamay-arian nga ng matandang taga doon na tawagin naman nating Mang Ambo. Ang sabi po nila, yung nakatira dyan sa bahay na yan, isang aswang. Bungad pa po ni Mang Rolly. Kagabi kasi, mga parehong oras din sa nabanggit ninyong oras. Kung kailan nga nangyari ang sinasabi ninyo. Galing ako sa lamay noon at pauwi na nung mapadaan ako dyan banda. Umihi lang ako sa gilid ng isang puno malapit dyan sa bahay ni Ambo. At nung tapos na ako at aalis na sana, meron akong narinig na paparating. Nung tignan ko, hayop lang yung tumatakbo. Pero tumigil yon sa may likod ng bahay at nakita ko rin talaga mismo. Pagpapatuloy pa po ni Mang Rolly. Ang sabi pa po nito, yung hayop daw na kanyang nakitang tumatakbo, nagulat na lang daw siya nang bigla na lamang naging tao. Nakita raw niya ang matandang si Mang Amboy. Siya raw talaga yung nagpalit ng anyo. Sabay pumasok na sa bahay niya. Nawala raw kahit anong saplot. Sabi pa nga ni Mang Rolly noon, binalaan nila kami na matagal na raw kalat sa kanilang lugar na aswang yung matandang si Ambo. Kaya mag-iingat daw kami. Lalo at pabilog nga yung buwan ng panahon na iyon. Baka bumalik daw kaya abangan na raw namin. Pagbalik nga namin sa palaisdaan, nag-isip na kami noon kung ano yung aming gagawin. Naisip ng tsuhin ko noon na pagsapit daw ng dilim, doon na raw dapat kami mag-abang sa kubo nila Berto. Pagsapit nga po ng dilim, naghapunan lang kami tapos doon na nga kami nagbantay. Talagang inantay po namin. Sa may ilalim po kami banda ng kubo nila Berto. Tatlo kaming nandoon. Bago kami magbantay doon sa ilalim, nakita ni Berto yung sako ng uling sa gilid ng kanilang kubo. Ginagamit namin yon kapag nagluluto. Naalala noon ni Berto ang mga kwento-kwento sa kanilang lugar na mabisa raw yung paraan para hindi kami maamoy ng aswang. Kaya kahit ayaw namin ng tsuhin ko, talagang ginawa na lang namin. Nagpahid kami ng uling sa mga balat namin at matyagang nagantay sa ilalim ng kubo. Kahit kaming tatlo halos hindi na magkakitaan dahil nga sa aming ginawa. Medyo maliwanag na yung buwan noon, pero dahil nasa ilalim nga kami ng kubo, talagang napakadilim doon. Hindi kami sakop ng ilaw ng buwan. At tamang-tama din yung pagpahid namin ng uling sa aming mga balat. Kaya mas lalong naitago yung aming presensya at parang hindi na talaga kami makita sa dilim. Mga bandang 9:00 pa lang, kumakahol yung aso doon sa isang parte ng palaisdaan. May mga aso din po kasing alaga pero nung unang gabi, wala man lang kumakahol sa kanila na hindi namin alam kung bakit. Pero ilang sandali lamang yon, dahil pagkalipas ng mga 1 minuto, agad ring tumigil yung pagkahol ng aso. Nung tumigil na yung mga pagkahol, narinig agad namin na merong paparating. Meron kaming narinig na yabag ng pae. Nakaramdam din kami agad ng pangingilabot. Hanggang sa may napansin kaming dahan-dahang lumalapit. Yung mata, nakikita namin. Yung refleksyon po nun sa liwanag ng buwan, talagang kitang-kita. Napakapula nun. Hanggang sa lumapit ng lumapit. Nasapat na nga yung distansya para makita namin kung ano yung papalapit. Isa po yung hayop. Kakaibang hayop na may kalakihan. Sa unang tingin pa lang, halatang hindi ordinaryo. Ito namang si Berto. Sa galit niya siguro, agad-agad na siyang gumapang palabas sabay pinutukan niya yung hayop. Sunod-sunod po yun. Hanggang sa maubos na nga yung bala ng baril. Ang problema lamang doon, hindi pa yon ganun kalapit eh. Nagpadala si Berto sa kanyang galit.
Nakita na lang naming tumakbo yung hayop at mabilis na ngang nawala. Masyado kasing nagmadali si Berto. Ngunit nung ilawan namin yung pinanggalingan ng hayop, merong bakas ng dugo doon. Tinamaan yun ni Berto pero hindi namin alam kung sapat na ba yun para mapatay niya. Gusto naming habulin pero hindi namin pwedeng iwan yung trabaho namin. Malilintikan kami sa amo namin kapag nalaman niyang umalis kami ng ganong oras na walang matitira doon para magbantay. Pero hindi nagpapigil si Berto at umalis po ito sa kabila ng pagpigil sa kanya ng asawa niya at namin. Tumakbo agad ito papunta sa bahay nila Mang Ambo. Wala akong nagawa noon kundi sundan ito. Mabuti na lang at ginawa ko yon. Nagwala kasi si Berto doon sa harap mismo ng bahay ni Mang Ambo. Lalo na nga nung makita niyang merong dugo sa may labas ng bahay nito. Preskong dugo pa, nahalatang bago lang. Ngunit naglabasan na po noon yung ibang mga tao at tinulungan nga nila akong awatin si Berto at iuwi. Dahil talagang kapag hindi ito pinigilan, papatayin niya si Mang Ambo. Mabuti na lang at narinig agad ng mga ibang taga doon yung komosyon at agad nga silang naglabasan. Naging bali-balita po noon na ilang araw daw na hindi lumalabas ng bahay si Mang Ambo. May nakapagsabi naman sa amin na nakita daw nila itong iika-ika nung lumabas na ito. Meron daw sugat sa paa. Malamang siya nga talaga yung nabaril ni Berto. At hindi agad-agad naghilom yung sugat. Kahit pa sabihing merong kakayahan yung mga aswang na paghilumin yung kanilang mga sugat kapag dinilaan daw nila yon. Gawa kasi sa tanso yung bala ng baril. Iniuwi muna noon ni Berto ang asawa niya sa bahay ng kanyang mga magulang para doon manganak ng walang gumagambalang kung anong aswang. Dahil nga sa nangyari, kahit sa kabilang baryo, kumalat na yung tungkol sa matandang si Ambo. Pero umalis na lang po yata kaming tatlo sa pagtatrabaho sa palaisdaan. Pero buhay pa rin yung matandang yon. Lumipas lamang po yung mga taon at wala pa rin pong nakapatay sa aswang na iyon. Wala rin kasing patunay. Napakahirap gawin nun. Hanggang dito na lang din yung kwento kong ito. At maraming salamat po. Sa muli, Andrew nga po pala. Paalam. Itago ninyo ako sa pangalang Teresa, taga rito sa Mindanao, at magbabahagi ako sa inyo ng kwento tungkol sa aswang. Pero sana ay maging aral na rin po ito sa inyo at sa mga kababaihan, lalo na nga sa mga nag-aaral pa lamang. Noon po kasi ay may mga paupahang bahay na katabi lang ng bahay namin. Merong isang kolehiya lang ng upahan doon na tinatawag namin sa pangalang Karina. Itong si Karina ay nasa second year college na po ng panahong yon. Sa kadahilanang yung bahay namin yung pinakamalapit sa inuupahan niyang bahay, naging malapit na rin po ito sa amin, lalo na sa akin. Gayong parang naging kapatid na rin po yung turing ko sa kanya. Sa kwento nito sa akin tungkol sa kanyang buhay, mula pa siya sa malayong baryo ng aming probinsya, kaya't mas pinili niyang mangupahan at nang hindi raw siya mahirapan sa kanyang pag-aaral. Maging sinamang dikto na tumatambay palagi malapit sa aming bahay ay naging malapit na rin po kay Karina. Mababait din kasi yung grupo ni Namang Dikto sa dalaga, kaya't siguro nakagaanan na rin po niya ito ng loob. Minsan pa nga ay nakikipagbiruan pa nga ito sa kanya na siya namang sinasakyan din ng dalaga. Naging maganda yung pakikisama ni Karina sa mga tao rito. Lalo pa napakamasayahin po nito. Hanggang sa isang pagkakataon, umuwi ito sa inuupahang bahay na may kasamang isang lalaki. Wala namang nagtanong sa kanya noon kung kaano-ano nga ba niyang lalaking kanyang kasama. Ngunit yung tanging sabi lamang sa amin ay kaklase at kaibigan lamang daw niya iyon.
Naniwala kami kay Karina nang sabihin niya po yun sa amin. Wala rin naman kaming karapatan na pagsabihan ito. Gayong hindi naman niya kami tunay na mga kadugo. Nasundan pa nga yung mga pagpunta ng lalaki sa bahay ni Karina. Napansin namin na halos gabi-gabing pabalik-balik yung naturang lalaki sa kanyang tinutuluyan at palagi ring natutulog doon. Lumipas pa nga yung mga linggo. Hindi na namin masyadong nakakausap si Karina dahil palagi nga nitong kasama yung lalaking yon. At dahil doon, minsan ay napag-usapan na nga namin yung mga ito. Sabi kasi ng mga tambay na nasa tapat ng aming bahay, malakas daw yung kanilang kutob. Na hindi lamang kaibigan ni Karina yung lalaking yon. At dahil doon, sa kutob daw kasi nila ay baka nobyo raw niya yon. At tinatago lamang nila yung kanilang relasyon. Sinita ko pa nga po sila noon, nahayaan na lang yung mga ito at wag nang pag-usapan pa. At bunsod po nun, hindi na namin napag-usapan pa si Karina at yung lalaking madalas niyang nakakasama. Nagpatuloy yung ganong senaryo. Kami naman po noon ay patuloy lang din na nagmamatsyag sa kanila. Nag-aalala din kasi kami na baka kung ano nga yung mangyari sa dalaga at baka mapahamak pa po ito. Hanggang sa dumating nga yung araw noon na tila hindi namin nakikita yung lalaki na nakakasama nito. Unti-unti rin naming napapansin na nagbabago yung pangangatawan ng dalaga. Dahil doon, may kung anong naging hinala yung grupo ni Namang Dikto na posible raw na nagdadalang tao si Karina base na rin sa hubog ng katawan nito ng mga panahong yon. Hinayaan ko na lang yung mga tambay na yon na isipin yung kung anumang nais nilang isipin. Yun nga lang, pinagsabihan ko silang wag nilang ipaparinig ang kahit na anong pinag-uusapan nila tungkol sa dalaga. Nagdadalawang isip na nga rin ako ng mga panahong yon na kung paniniwalaan ko ba yung sinasabi nila. Hindi ko na muna pinagtuunan ng pansin yung bagay na yon dahil naisip kong lalabas din naman yung totoo kung sakaling buntis nga si Karina. Isang gabi nga po noon, tahimik na yung paligid at wala ng mga tao sa labas ng aming bahay. Nakauwi na rin kasi ng mga oras na yon yung grupo ni Namang Dikto. Nagpapahinga na nga rin ako noon sa kwarto. Ipipikit ko na rin sana yung aking mata nang makarinig ako ng makalabog sa bubungan. Hindi ko alam kung ano nga ba yon. Ngunit bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Nagmatsyag pa ako ng mga ilang minuto hanggang sa narinig ko na kumalabog din po yung bubungan ng bahay na inuupahan ni Karina. Dahil pwedeng lumipat sa bubungan ng bahay namin at ng inuupahang bahay ni Karina kapag tatalon ka patungo sa kabila. Naisip ko noon na baka merong tao sa itaas na siyang may gawa ng pagkalabog na yon. Hindi ko na sana papansinin yon. Ngunit may bigla kong naulinigang mahinang pag-ungol. Kinutuban ako ng hindi maganda. Kaya't naisip kong bumangon sa aking higaan upang alamin kung ano nga bang nangyari sa inuupahang bahay ni Karina. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking bintana at bahagyang binuksan yon para silipin yung bahay ni Karina. Sa pagkakataong yon, napagtanto kong marahil siya nga yung naulinigan kong umuungol. Nagpalinga-linga pa nga ako sa paligid at napatingin sa bubungan ng bahay na yon. Ngunit wala naman akong nakitang kakaiba. Naisip ko noon na baka nananaginip lamang si Karina, kaya hindi na nga ako nagabala pang lumabas sa aming bahay upang puntahan ito. Alis na sana ako noon sa may tapat ng aking bintana upang bumalik sa aking higaan nang sa hindi ko inaasahan ay meron akong natanaw na gumagalaw sa bubungan ng inuupahang bahay ni Karina. Labis yung pagtatakang nararamdaman ko noon. Gayong parang hindi normal yung kung anumang nasa bubungan ng bahay na iyon. Kahit kasi natanging liwanag ng buwan lamang yung nagsisilbing ilaw sa may labas, alam kong merong nakatayong kung ano roon at tila nagtatago lang. Tinitigan ko po yun ng mabuti at bigla kong pinanindigan ng balahibo ng mapagtanto ko
na may maitim na nilalang na parang naghihintay ng tamang tiyempo doon. Mabilis naman yung naging kilos ko noon. At pinuntahan ko nga yung aking mga magulang upang sabihin sa kanila ang tungkol sa nilalang na nakita ko sa bubungan ng inuupahang bahay ni Karina. Nakumpirma kong tama nga yung hinala kong aswang nga yung nilalang na iyon. Dahil nang ilarawan ko yon sa aking ama, na ibulalas po nito na aswang daw yon. Dahil doon, naisipan ng aking ama na lumabas sa aming tirahan upang puntahan yung inuupahan ni Karina. Sumama na rin ako sa kanya upang tignan si Karina gayong naririnig ko pong umuungol ito. Noong nasa labas na nga kami, dumiretso ako sa may tapat ng pintuan ng inuupahan ni Karina. At kinatok ko nga po yung kanyang pintuan. Samantalang yung tatay ko naman ay nakatayo lang at nakatingala sa bubungan habang hawak-hawak yung kanyang dalang itak. Makalipas pa nga yung ilang pagkakataon na pagtawag ko kay Karina, binuksan naman po nito yung pinto ng bahay para papasukin ako. Pansin kong tila hindi maganda yung pakiramdam nito. Kaya tinanong ko nga siya kung ano nga ba yung kanyang problema. Hindi naman siya naglihim sa akin at sinabing kumikirot umano yung kanyang tiyan sa hindi niya malamang dahilan. Sinilip ko pa nga po noon yung tatay ko na nasa labas ng bahay. At nakita kong hindi pa rin ito umaalis sa kanyang pwesto. Binulungan ko si Karina at sinabihang merong aswang sa kanilang bubungan. Kaya't napamulagat po yung kanyang mga mata. Sinenyasan ko rin po siyang tumahimik at baka nagbabantay yung nilalang sa kanya. Kahit patuloy na kumikirot yung kanyang tiyan, iniis na lamang po niya iyon. Dulot ng takot dahil sa kanyang nalaman. Habang ganun nga yung nangyayari, biglang nagkaroon ng pagyabag sa kanilang bubungan. Napasigaw naman si Karina dahil nagulat ito. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan habang hindi maipinta ang kanyang mukha. At dahil doon, kumuha nga ako ng itim na damit at yun yung ipinangtakip ko sa kanyang tiyan. Nagtanong pa nga ito sa akin kung para saan yon. Pero hindi na nga ako nagsalita at sinabihan siyang gawin na lang niya. Nung lumaon, sinabi kong may kutob ako na baka buntis siya. Kaya't natahimik na lang po si Karina noon. Kahit papano raw ay nabawasan yung pagkirot na kanyang nararamdaman dahil sa aking ginawa. Katitigan pa nga kami noon ni Karina nang marinig po namin yung aking ama na biglaan na lang napasigaw. Sinilip ko yung tatay ko noon at nakita kong meron itong hinahamon mula sa bubungan ng inuupahang bahay ni Karina. Paulit-ulit ding sinagawa ni tatay yung aswang na nasa bubungan at sinabihang umalis na ito gayong wala namang buntis doon. Wala kasing kaalam-alam yung tatay ko na may posibilidad na nagdadalang tao si Karina ng mga panahong yon. Hindi naman natinag noon yung nilalang at nagsimula na po itong maglakad sa bubungan. Mabibigat yung mga pagyabag nito. Dahilan para mayupi yung atip kung saan nga ito nakaapak. Nagtagal pa po yun ng halos ilang minuto hanggang sa bigla na rin pong nawala. Hindi namin nalaman kung saan nga ba lumipat yung aswang na iyon. Nang naging tahimik na nga yung paligid, nakarinig naman kami ng pagkatok at pagtawag sa may tapat ng pintuan. Kaya't pinagbuksan po namin yung tatay ko noon. Nag-aya na rin po itong umuwi dahil wala na raw yung aswang. Wala namang nagawa noon yung aking ama nang sabihin ko sa kanya na sasamahan ko muna si Karina roon dahil baka balikan nga siya ng aswang na iyon. Hindi na rin nagsalita pa yung tatay ko at umuwi na lang ito sa bahay namin. Nang gabing yon, kinausap ko nga po si Karina. At hindi na nga niya nailihim sa akin na buntis na nga po ito. At ang lalaking kanyang dinadala sa inuupahan niya, yung ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Nang tanungin ko nga siya kung nasaan na nga ba yung naturang lalaki,
Napaiyak na lang po ito at ikwento sa akin yung tungkol sa naging pasya ng kanyang dating nobyo. Ayaw raw nitong panagutan yung ipinagbubuntis ni Karina dahil natatakot daw ito sa kanyang mga magulang, lalo pa't nag-aaral pa nga sila. Maging si Karina raw ay takot rin na malaman ng kanyang ina na buntis na nga siya. Gayong siya lang din yung inaasahan ng kanyang pamilya na unang miyembro na makapagtatapos ng kolehiyo. Naawa ko noon sa kanya kaya't sinabi kong handa naman akong tulungan ito kung sakaling manganak nga siya at gusto niyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Hindi naman umimik noon si Karina, kaya hinayaan ko na lang din na makapagpahinga. Mabuti na nga lang at hindi na bumalik yung aswang ng gabing yon. Naging sekreto na muna namin ni Karina yung tungkol sa bagay na yon. Ilang gabi ring hindi nagparamdam yung aswang. Kaya't kahit papaano ay naging kampante na si Karina. Ngunit isang gabi, narinig po naming sumisigaw si Karina mula sa bahay na kanyang inuupahan. Dito dali-dali nga akong lumabas sa aming bahay upang puntahan ito. Saktong nasa labas pa nga yung grupo ni Mang Dikto. Kaya't maging sila ay nag-alala dahil sa pagsigaw ni Karina. Nang makapasok ako sa bahay na inuupahan nito, diretso nga ako sa kanyang silid. Naabutan ko naman noon na nakahandusay ito sa sahig ng kanyang kwarto. Kaya't patakbo nga akong lumapit sa kanya. Tinulungan ko siyang makatayo at nakita kong dinudugo na po ito ng mga sandaling yon. Hihingi sana ako ng tulong sa labas noon. Ngunit nang makalabas ako ay nakita kong may kung anong pinagkakaguluhan doon. Yung aking tatay pati na rin yung grupo ni Mang Dikto. Sigaw sila ng sigaw na merong aswang sa bubungan ng bahay ni Karina. Kaya wag daw muna kaming lalabas. Subalit kahit na ganon, sinigawan ko nga sila na tulungan ako dahil dinudugo na rin si Karina. Kaya't patakbo na ngang lumapit si Mang Dikto para mangusisa kung ano nga bang nangyari. Pinagtulungan naming buhati noon si Karina at inihiga siya sa kanyang kama. Ungol ng ungol noon yung dalaga kaya hindi namin alam yung aming gagawin. Walang ano-ano. Sinabi ni Mang Dikto na dali na raw namin sa ospital. Nag-alala naman po kami. Gayong may nakita nga silang aswang na tila nagbabantay sa bubungan ng bahay na inuupahan ni Karina. Sa takot din naming baka may kung anong mangyari sa dalaga, napagpasya naming dalhin na nga ito sa ospital. Naisip naming may mga tao rin namang kaming kasama na siyang magbabantay doon sa aswang, kaya't bilisan lang namin yung pagkilos. Lumabas nga kami noon ng bahay habang karga-karga si Karina. Nakasunod nga ako sa kanila at nilapitan din naman kami ni tatay. Mabuti na lang at may kapitbahay kaming merong tricycle, kaya't nadala nga namin sa ospital kaagad si Karina. Habang nasa biyahe po kami noon, hindi kami tinantanan ng aswang na yon. Sinundan po kami nito at nawala lang ito noong nakarating na nga kami sa ospital. Naging maayos din naman yung lagay noon ni Karina. Yun nga lang, nakunan po ito. Nang sabihin ng doktor kung ano nga ba yung dahilan kung bakit nakunan si Karina, ay nagulat po kami ni Mang Dikto. Uminom daw kasi siya ng gamot para sadyang ipalaglag yung batang nasa kanyang sinapupunan. Dahil doon, nilisan nga ni Karina yung dating bahay na inuupahan nito. Hindi man lang ito nagpaalam sa amin ni Mang Dikto. Naisip po namin noon na baka nahiya na rin po ito dahil sa ginawa niyang pagpapalaglag sa bata. Hindi na po namin alam noon kung ano ba talaga yung pinakadahilan. Dahil ba meron siyang ininom na gamot? O baka dahil rin sa aswang? Yun po yung hindi namin sigurado. Kahit papano ay naintindihan ko naman kung bakit niya yun ginawa. Marahil ay natakot lang siyang malaman na buntis ito. Pero kahit saan mo po tignan, hindi pa rin tama na ipalaglag yung bata na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Simula po noon wala na rin kaming naging balita pa kay Karina. Hindi na rin po namin alam kung nasaan na ito. Pero hindi po namin malilimutan yung mga nangyayari noon.
Nakakalito na medyo nakakakilabot rin. Dito ko na rin tatapusin yung kwento at maraming salamat po. Nelson nga pala yung pangalan ko. At nais ko lang ding ibahagi sa inyo itong kwentong ito. Kahit na hindi ko naman po ito personal na karanasan. Sa halip, karanasan po ito ng aking ama. Noong siya ay mga nasa edad 25 anyos pa lamang daw. Itago na lang natin siya sa pangalang Tatay Lito. Nangyari ito sa isang bundok dito sa Kanlurang, Kabisayaan. Hindi ko nga lang alam kung naroroon pa rin ba hanggang ngayon yung mga nakatira doon. Dahil matagal na rin po ito nang nangyari. Noong mga panahong yon, miyembro ng KAFGU itong tatay ko. Palibhasa kasi wala pa po itong asawa noon at nagawa siyang hikayatin ng kanyang mga kaibigan na pumasok sa nasabing grupo. Dahil hindi naman alam ng aking ama kung ano nga ba yung kanyang tatahakin sa buhay, ay napagpasyahan nga niyang pasukin yon. Hindi niya inakala na dahil sa kanilang pagiging lagalag dulot ng mga misyon na binibigay sa kanila, ay may mararanasan daw silang kakatwang bagay. May napabalita raw noon na may mga rebeldeng kumukuha sa isang baryo at nangingikil daw sila doon. Dahil dito, inutusan daw silang lipulin yung mga grupo ng mga rebeldeng yon. Hindi naman nakatanggi si na tatay noon at nagsimula na nga silang maglakad. Ayon pa nga sa kanya, dadaan daw sila sa isang bundok at tutungo raw sa ibaba nito. Bali parang nasa kabilang side po yon. Na kailangan nga muna nilang akitin yung bundok para marating yung naturang baryo. Dahil napakaliblib nga ng lugar na kanilang tinatahak, hindi man lang daw sila hinatid ng sasakyan. Gawa nun, pagkatapos nilang kumain ng kanilang hapunan, ay nagsimula na nga silang maglakad. Ayon pa nga sa kanilang commander noon ay kailangan nilang maaktuhan yung mga rebelde sa mga hindi kaaya-ayang gawain. Upang mahuli nga talaga nila sa akto, kailangan na naroroon daw sila bago pa man sumikat yung araw. Mga nasa 100 raw sila at umaasa raw sila na susunod sa kanila roon at magsisilbing backup nila kung sakali yung iba pa nilang mga miyembro. At dahil madilim, hindi nila gaanong nakikita yung kanilang dinadaanan. Noon daw kasi ay kulay dilaw pa nga yung ilaw o liwanag na nagmumula sa kanilang mga gamit na flashlight. Kaya't medyo malamlam daw yun kung titignan. Nakalalayo na nga sila noon sa kanilang kampo noong mapawika nga yung isa nilang kasamahan. Ayon pa nga dito ay naiwan niya yung kanyang langis na kumukulo kapag merong panganib sa paligid. Napatawa naman daw si na tatay noon dahil para lang daw sa aswang at masasamang elemento yung naturang langis. Napawika na lang din noon yung aking ama. Nahayaan na lang nila ang langis niya dahil dala naman nila ang kanilang mga baril na paniguradong magagamit nila para pangalagaan ang kanilang mga sarili. Noong nagsimula ng araw silang dumaan sa may bahagi ng bundok, nasa bandang hulihan daw yung tatay ko noon. Naging panay rin daw noon yung kanyang paglingon sa paligid dahil baka may nakaabang na pala sa kanila roon. Walang ano-ano, may napansin nga yung tatay ko na parang kaloskos. Hindi nga lang niya matukoy kung ano yon dahil masukal nga yung bahaging yon at hindi rin naman gaanong maliwanag ang kanilang debateryang flashlight. Noong una raw ay manaka-naka lang daw yung kanyang naririnig at parang lumilipat lang daw ng pwesto. Pero pagkaraan lang daw ng ilan pang minuto, napansin nga ng tatay ko na parang hindi lang nag-iisa yung gumagawa ng ingay. Agad namang sinabi ng aking ama sa kanyang mga kasamahan ang patungkol sa kanyang mga naririnig. Sinabihan daw niya sila na maging alerto lamang dahil baka may mga patibong nang inihanda yung mga rebelde. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makaramdam na nga yung aking ama na parang maiihi na po ito. At dahil doon, mas nauna ngang naglakad
Ang iba pa niyang mga kasama at naiwan lang yung isa niyang tinuturing niyang kabady. Habang umiihi nga yung tatay ko, naririnig pa raw niya yung mahinang pagkukwentuhan ng kanyang mga kasama na nasa unahan na. Walang ano-ano, may naulinigan siyang parang paghuni ng wakwak sa paligid. Noong una, hindi na lamang pinansin yun ni tatay dahil baka ibon lamang yun na napadaan. Pero nang makatapos na nga siya sa kanyang pag-ihi at nang makalapit siya sa kanyang kasama, nagwika raw ito sa kanya na mukhang sinusundan sila ng mga aswang. Agad namang nakaramdam ng kilabot yung aking ama noon dahil alam nito na nasa gitna sila ng gubat at malaki yung tsansa ng mga aswang na magtagumpay sa kanilang gusto. Sa kadahilan ng iyon, iginalan nila ang kanilang paningin sa paligid at kahit na walang ibang nakikita kung hindi karimlan, nagmatsyag na rin daw sila dahil wala pa ring humpay ang kanilang mga naririnig. Walang ano-ano, may nakita silang ilang pares ng mga mapupulang mata na panay daw yung pagsilip sa kanilang dalawa. Nangamba nga sila noon na baka yun na nga po yung aswang, kaya't minabuti raw nilang bilisan yung kanilang paglalakad. Ngunit yung labis nilang ipinagtataka noon ay parang nagiging pabalik-balik daw sila sa kanilang daanan. Pareho silang nagkaroon ng hindi magandang kutob, kaya't lalo nga nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Ngunit pareho nga silang nadismaya dahil nagpabalik-balik pa rin sila sa kanilang daanan. Minabuti nilang baliktarin yung kanilang mga damit at saktong pagkabaliktad daw nila nun ay may nakita silang mga nagbabagang mga mata na nakapaligid sa kanila. Inilawan yun ang kasama ng tatay ko. At doon nga nila nalaman kung ano nga ba yung itsura ng mga yon. Mabalahibo yung kanilang katawan. Pero ang hubog ng mga yon ay parang sa tao pa rin. Ang pinagkaiba nga lang daw nun, ayon pa sa aking ama, ay ang kanilang mga ngipin na parang wala sa ayos at may kalakihan din daw yung mga yon. Kung napanood po ninyo yung isa sa mga pelikula ni Manilyn, parang ganoon daw talaga yung itsura. Dagdag pa nga ng aking ama, ang amoy raw ng mga yon ay pinaghalong amoy ng lupa at parang dumi ng hayop. Talagang masakit daw sa ilong. Dahil alam nga ng aking ama at ng kasama niya na nasa panganib sila, agad nilang ikinasa ang kanilang mga baril at itinutok sa mga yon. Noong una raw ay parang hindi natinag yung mga nilalang na yon, kaya't nagpaputok nga yung kasama ni tatay. Natakot lang daw ito at nataranta kaya't talagang nagpaputok. Agad namang nagsitakas yung mga aswang at hindi inaakala ni tatay ang kanilang bilis. Talagang ilang kisap lang daw at nawala na rin daw yung mga yon. Noon din ay nagpasya nga si na tatay na maglakad para habulin yung kanilang mga kasama. Alam kasi nila na nakalayo na yung mga yon dahil sa kanilang walang tigil na paglalakad. Habang naglalakad na halos patakbo na rin, ay may narinig daw sila ulit na mga ingay kagaya ng ginagawa ng mga nilalang kanina. At dahil dito ay napag-usapan nga nila na paputukan nila ang mga aswang na sumugod sa kanila. Pareho silang hindi nagkamali dahil nagsimula na raw na umatake yung mga aswang sa kanila. Noon din, walang naging pakialam si na tatay at pinagbabaril daw nila yung bawat nilalang na lumalapit sa kanila. Sa bawat balang tumatama sa mga nilalang na iyon, ay natutumba daw yung iba. Panay na rin noon yung pagmumura ng aking ama sa pag-asang mawawala na nga yung gigil ng mga yon sa kanila at tuluyan na rin silang iwan. Ilang sandali pa, may narinig silang mga sigawan sa hindi kalayuan. Alam nilang ang mga kasamahan nila yon
kaya't sumigaw na rin sila para makahingi ng tulong. Ayon pa nga sa aking ama, parang may mga taglay na agimat daw yung mga aswang na yon gawa ng hindi kaagad namamatay. Ipinagpatuloy nilang pagbabaril sa mga aswang na yon. Nung makalapit sa kanila yung kanilang mga kasamahan, ay nagulat sila dahil napakaraming mga malatao at mabalahibong nilalang ang siyang nakapaligid sa lugar na yon. Dahil dito, tinulungan nila sina tatay at pinagbabaril din yung mga aswang na yon. Isa-isa ngang natumba yung mga aswang, pero agad din daw yun na bumabangon, na parang matibay daw talaga yung mga yon. Habang umaatras na rin daw sila tatay, ang iba naman daw na aswang kapag nakakahanap ng tiyempo ay nagagawa pa ring tumakas kahit meron ng mga sugat. Tumagal pa nga ng mga ilang minuto yung naging engkwentro nilang yon. Walang nagawa yung grupo ng mga aswang kina tatay dahil ang bawat bala na kanilang winawaldas ay sinisiguro raw nila na makakatama sa grupo ng mga nilalang na yon. Kalaunan, ang tanging natira roon ay ang mga katawan ng mga aswang na nagawa nga nilang patayin. Nagpasya silang wag nang ligpitin yon at hayaan na lang dahil nakakaabala pa yung mga yon. Pinagalitan pa nga sina tatay noon dahil sa kanilang kabagalan at sa pagpasok sa bahagi kung saan malapit nga sa sinasabi nilang kuta umano ng mga aswang. Humingi naman ng tawad sina tatay sa kanilang commander at nagpasalamat na rin dahil binalikan nga sila. Napailing na lamang daw yung commander nila at sinabing hindi raw niya gaanong naipaliwanag yung lugar. Ayon pa nga raw dito ay hindi nga niya nasabi na may mga bahagi ng gubat na yon na hindi po pwedeng puntahan dahil bali-balitang kuta nga ng mga aswang. Dahil malayo pa nga noon yung umaga, minabuti nilang magsimula ng maglakad. Naisip nga kasi nila na baka balikan pa sila ng mga aswang at baka meron pang mga natira na umatake. Hanggang sa mga oras daw na yon ay nakaramdam ng takot sina tatay. Anya pa, wala nga siyang takot sa gyera pero magmula noong makaharap nila yung mga aswang na yon, parang automatic na raw na nagigising yung takot niya sa mga nilalang na iyon. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad at kahit papano raw ay naging kampante na rin sina tatay na wala ng aswang na atake pa sa kanila. Subalit yun nga yung kanilang pagkakamali noon. Sa kanilang pagpapatuloy, iniba nga nila ang kanilang ruta patungo sa baryo na nais nilang puntahan. Ayon nga kasi sa kanilang leader, mas mapapadali raw yung kanilang paglalakad kung doon sila dadaan. Pero habang patuloy daw sila sa kanilang paglalakad at nakarating na nga sa isang maliit na pamayanan at dadaan na nga rin daw sana sila doon, pero pinigilan daw sila ng isa nilang kasama na siyang nakaiwan ng langis niya sa kanilang kampo. Sinabi raw nito na wag silang dadaan sa naturang baryo dahil iba raw yung kanyang kutob. Dagdag pa raw niya ay malakas yung kanyang duda na doon nga nagkukuta yung mga aswang na kanilang nakaharap. Ayaw rin naman sana nilang mapahamak noon, pero dahil naroroon na nga rin sila, naisipan na lamang nilang alamin kung ano nga bang katotohanan sa naturang baryo. Lihim silang lumapit sa mga bakod nito at minatsyagan yung buong paligid. Noong nakapwesto ng araw sina tatay, napailing na lamang sila dahil napakaraming mga karne yung nakasabit sa mga kawayan na nagsisilbi nga nilang parang sampayan. Napakabaho raw nun, sabi ng aking ama. Hindi raw nila kinaya yon, kaya't nagsimula na nga silang umalis. Natakot na rin daw sila na baka mahuli pa sila ng mga nakatira doon. Nung naglalakad ng araw sila palayo, naging panay daw yung kanilang paglingon sa mga kabahayan doon at napatigil daw yung tatay ko ng mga ilang segundo nang may makita siyang nakatuhog sa mga kawayan na parang mga parte o mano ng katawan ng tao. Agad siyang kinabahan
at napaisip kung totoo nga ba yung kanyang mga nakikita. Pero dahil meron namang sulo doon, alam niyang hindi siya pinaglalaroan ng kanyang paningin. Hindi na nga niya sinabi pa sa kanyang mga kasamahan yon dahil baka maantala lamang sila. Ilang pagkakataon pa raw niyang lilingon ang mga parte ng katawan na kung hindi siya nagkakamali ay mga nasa 4 daw na bilang. Hindi na rin niya alam kung babae ba o lalaki yung mga ito dahil nga parang nabubulok na rin daw yon. Nang makaramdam na nga ng kilabot yung aking ama, itinoon niya ang kanyang pansin sa kanilang paglalakad. Pilit niyang kinalimutan yung kanyang mga nakita. Ipinagpatuloy na lang daw niya yung kanyang paglalakad hanggang sa makalayo na nga rin sila sa baryong yon. At makarating na rin sa baryong kanilang nais puntahan. Noong mga panahong yon ay wala talaga siyang pinagsabihan sa kung ano man yung kanyang mga nakita. Naging matagumpay naman daw yung kanilang misyon doon. At nang magawa na nga nilang lipulin yung mga rebelde sa naturang baryo, nagbusisa nga sila sa mga taga roon patungkol sa baryong kanilang nadaanan. At doon nga ay kanilang napag-alaman na kuta talaga yon ng mga aswang. At hindi daw dapat sila napadaan doon ng gabing yon. Mabuti na nga lang at walang nakahuli sa kanila dahil kung sakaling naabutan sila ay tiyak na magkakaroon ulit ng engkwentro. At masaya nga po akong nagawa kong maibahagi sa inyo yung kwento. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Tawagin ninyo ako sa pangalang Dondon ng probinsya ng Capiz. Hindi ko nababanggitin pa yung mismong bayan para proteksyonan din yung imahe ng lugar. Meron akong tiyahin na tawagin natin sa pangalang Tita Jonah. Sa lahat ng tiyahin ko, sa kanya talaga ako pinakamalapit. Dahil 5 taon lamang yung ikinatanda nito sa akin. At medyo kami rin talaga yung pareho ng mga gusto at mga hilig. Panganay kasi yung nanay ko sa kanilang magkakapatid. Habang bunso naman si Tita Jonah. Maaga ring nagkaanak yung nanay ko at ako nga yung kanyang panganay. Kaya konti lang talaga ang agwat ng edad namin ng tiyahin kong ito. Nasa 22 siya noon habang nasa 17 taong gulang naman ako. Mabait po itong si Tita Jonah at talagang meron ding itsura. Ito rin yung dahilan kaya maraming mga kalalakihan sa baryo namin ang nagkakandara pa sa kanya. Marami siyang mga manliligaw. Ngunit sa dami ng merong gusto sa kanya, yung nagustuhan pa talaga ng tita ko ay yung walang kwentang lalaki na taga-kabilang baryo. Binigo siya ng lalaking ito. Dahil nabuntis nga yung tita ko at hindi siya pinanagutan nung lalaki. Tinakbuhan siya. Dahil nung malaman ng lalaki na nagdadalang tao na nga yung tita ko, agad itong lumuwas ng Maynila. Walang pasabi at talagang inabandona niya ang tiyahin ko at ang kanilang magiging anak. Mga 2 buwan pa lang yung ipinagbubuntis ng tiyahin ko noon nung iwan siya nung lalaki. Nung medyo malaki na nga rin yung tiyan ng tita ko, siguro mga nasa 5 buwan na, palagi na akong nasa bahay nila dahil bakasyon na rin noon. At tuwing bakasyon, talagang doon nga ako tumitira sa bahay nila lolo kung saan din nakatira yung tiyahin ko. Mga isang sityo lang naman ang pagitan mula sa bahay namin mismo. Yung lola at lolo ko ay mga negosyante. Kahit medyo maedad na, ay talagang kumakayod pa kaya palagi silang umaalis. Nagbabuy and sell po yung mga ito ng mga alimango, talaba at iba pa. Kaya maaga pa silang umaalis at hapon o gabi na kung makabalik. Merong makulit na manliligaw noon yung tita ko. Siya na lang yung natira. Dahil ang lahat ay nag-atrasa na. Mula nang magka-jowa si tita at mas lalo na nung mabuntis na nga ito. Tawagin natin ang manliligaw niyang ito sa pangalang Carlo. Itong si Carlo ay talagang matibay at porsigido. Mas matanda ito kay tita. Siguro mga nasa 30 mahigit na ito. Pero hindi talaga ito sumusuko.
Nung malaman nga niyang buntis na yung tita ko, pero hindi pinanagutan ng kanyang nobyo, mas lalo itong nagporsige. Halos gabi-gabi itong pumupunta sa bahay nila tita. May daladalang kung ano-ano. Mabait naman ito. At tanggap daw niya ang anak ni tita. May maayos rin itong hanap buhay. Tinatanggap naman siya sa bahay ni tita at kinakausap rin. Pero hindi talaga yung tipong binibigyan siya nito ng pahiwatig na meron siyang pag-asa. Sa totoo lang, nag-aalangan na rin kasi yung tiyahin ko dahil nga sa mga nangyari sa kanya. Boto rin kami kay Carlo dahil sa kabaitang pinapakita nito. Lalong-lalo na nga yung lolo ko, na sinabihan pa nga niya si Carlo na gusto raw siya nitong makainuman minsan. Umiinom pa rin kasi si lolo, pero talagang paminsan-minsan na lang, lalo at nagkakaedad na rin. Hanggang isang gabi, natupad na nga yung matagal na nilang pinaplano. Nag-inuman si lolo at si Carlo. Siyempre hindi ako kasali dahil nung araw sa mga probinsya, makakainom ka lang kapag nasa legal ka ng edad. Ako 17 pa lang. Sa inumang ito nagsimula na ang kakaibang mga pangyayari. Nung una ay nandun lang si tita at pati na rin si lola. Nakikipagkwentuhan habang nagiinuman yung dalawa. Ako naman ay nasa loob lang ng kwarto at nagbabasa ng comics. Pero nakabukas naman yung pinto ng kwarto ko kaya kitang-kita pa rin talaga. Maya-maya ay nagpaalam na nga si lola na matutulog na. At agad naman na sumunod si tita at pumasok na rin sa kanyang kwarto. Napansin kong lasing na si lolo noon at medyo nakahilata na nga sa mahabang upuan. Nagbanyo ako sandali noon. Yung pinto ng banyo nila lolo ay kaharap lang sa kung saan sila banda nagiinuman. Nung tapos na nga ako at lalabas na sana ng banyo, hindi ako nakatuloy sa paglabas ng pinto. Isinara ko yon ulit habang binuksan ko lang ng kaunti para makasilip dahil bigla akong merong napansin nung lalabas na nga sana ako. Habang tulog na yata si lolo sa kanyang kinauupuan, nakita ko si Carlo na naroon sa harap ng pinto ng kwarto ni tita. Hindi naman ito kumakatok at meron siyang kinakagat-kagat na parang kutsara. Okay lang naman sana at baka nais niya lamang na magpaalam kay tita, kaso yung problema, habang kinakagat niya nga yung kutsara, nakita ko talaga, Sir Dan, na naglalaway siya habang sumisilip-silip sa pinto ng kwarto. At nakita ko rin mismo na meron itong mahabang mga pangil. May mga pangil si Carlo. At talagang tumatagos yung kanyang mga pangil habang kinakagat-kagat niya yung kutsara. Kinabahan na ako agad syempre. Lalo at parang naghahanap ito ng paraan na mabuksan yung pinto. Nung magsimula na siyang kumatok sa pinto ng kwarto ni tita, doon na ako lumabas ng banyo. Napatras si Carlo noon sa kinatatayuan niya. Lalo at hindi niya siguro inaasahan na lalabas ako agad ng banyo. Ano ba yun, kuya? Tanong ko sa kanya. Kuya kasi yung tawag ko sa kanya. Lalo at mga 30 mahigit pa lang naman din ito. Magpapaalam lang sana ako. Kaso nga lang mukhang tulog na rin yung tiyahin mo eh. Sagot naman ito. Tinitignan ko noon ng maigi ang kanyang bunganga. At wala naman yung mga pangil. Dali-dali rin niyang niligpit ng kaunti yung mga kalat nila. Tapos nagpaalam na rin ito agad na uuwi na at agad rin lumabas ng bahay. Agad ko namang nilak yung pinto noon. At naisip ko na baka guni-guni ko lang talaga ang lahat. Na baka bunga lamang ng malikot kong imahinasyon ang aking mga nakita. Ngunit pumunta ako sa may mesa para sana ligpitin na ang iba pang mga kalat. At alalayan na nga rin si lolo papunta ng kwarto nila. Dahil talagang nakatulog na ito sa kalasingan. Nung tingnan ko yung mesa, nakita ko agad yung kutsara. Yun yung ginagamit nila sa kanilang pulutan habang may nakahiwalay naman na plato at kutsara si lolo. Dinampot ko agad yung kutsara para tignan at doon ko na nga nakita na merong mga butas yung kutsara at medyo nayupi rin.
Manipis lang na kutsara yon. Pero nagkaroon talaga ng maliliit na butas na animoy nadali ng matutulis na mga pangil. Parang binuhusan ako ng tubig noon at agad ko ngang binalikan ang aking mga nakita. Totoo pala talaga. Hindi ko lang guni-guni yon. Naiwan rin niya ang kutsara dahil sa kanyang pagmamadali. Lalo at naabutan ko nga siyang naroon sa may pinto ng kwarto ng tiyahin ko. Gusto ko mang sabihin kay Lolo, pero wala rin talagang silbi dahil nga sa kalasingan nito. Kaya pagkatapos ko siyang alalayan papasok sa kwarto, agad ko nang kinatok si tita. Nakailang katok din ako at tawag sa kanya bago niya ako pinagbuksan. Nagulat yung tita ko kung ano ba yon at parang namumutla ako at sinabi ko nga sa kanya ang lahat. Hindi rin makapaniwala ang tiyahin ko, pero alam niyang wala namang dahilan para magsinungaling ako sa kanya. Lalo at isa rin ako sa mga boto talaga kay Carlo. Ang problema nga lang, alam ko yung nakita ko. Nakabukas pa noon yung bintana sa kwarto ng tiyahin ko. Kaya agad ko ngang sinara ang mga yon. Kahit nag-aalangan, naniwala naman halos si tita sa akin na sumunod siya sa pinapagawa ko. Naglagay kami ng asin sa bintana pati na rin sa mga pinto. Tapos sinabihan ko siyang wag isara ang pinto ng kanyang kwarto para mabilis ko siyang mapuntahan. Kinukutuban lang din talaga ako noon. Sa itsura kasi ni Carlo, bago ito lumabas, parang hayop na itong uhaw na uhaw na parang hindi na niya kayang ipagpaliban pa. Wala akong balak matulog noon. Patay yung ilaw sa kwarto ko. Pero bukas yung bintana at nakatingin lang ako sa labas mula roon. Mga 1 oras lang siguro ang nakalipas. At meron na nga akong napansin. Maliwanag yung buwan ng gabing ito. At nakita kong merong naglalakad sa labas ng bahay. Napayuko ako at sumilip lang ng bahagya sa bintana. Sa kilos nito at sa kanyang suot, halata pong si Carlo yon. Pumunta ito sa may damuhan at nagulat ako nang parang yumuko yun doon at nagtago. Pero hindi lamang yon. Mas lalo kong ikinagulat nung may biglang lumabas na kulay itim na hayop mula roon. Ang bilis nung tumakbo at dire-diretso sa kwarto ni tita. Kahit naguguluhan, alam ko na aswang yon na nagpalit lamang ng anyo. Pumasok na ako agad sa kwarto ni tita at binalungan ko siya. Sabay agad nga akong pumunta sa may bintana dahil merong siwang doon at sinilip ko nga yung nasa labas ng bintana. Kitang kita ko po yon. Parang malaking aso po yon na itim at mapula yung mata. Akala ko dahil lang sa asin kaya lumayo ito sa bintana. Pero bumuelo lang pala ito at tumalon sa taas ng dingding na talagang gusto niyang makapasok. Pagtalon po nito, hinila ko na agad si tita palabas ng kwarto. Pagtingala nga namin ni tita bago pa man kami makalabas, nandoon na po yung hayop sa itaas, lalo at walang kisame yung bahay. Napasigaw na kami agad na merong aswang na nakapasok sa bahay. Hindi ko talaga makakalimutan yung mapupulang mga mata ng hayop. Doon talaga ako kinilabutan. Tumalon po yun sa ibaba na talagang pumasok na nga ng bahay. Mabuti na lang at sa kakasigaw namin, nagising po agad si Lola at agad nga niyang narinig na sumisigaw kami na merong aswang. Dito talaga ako bumilib kay Lola. Sakto na lumabas na po yung hayop sa kwarto ni tita. Lumabas rin si Lola, Sir Dan. At may hawak-hawak itong baril. Yung baril ng lolo ko. Asan yung aswang? Sigaw pa ni Lola, na halatang natataranta pero talagang matapang. Marunong talagang humawak ng baril yung lola ko. Lalo at tinuturuan siya ni Lolo. Nung maabutan niya nga yung hayop, tinutukan niya agad ng baril yon. Nung makita yun ng hayop, mabilis yung tumakbo at tumalon sa dingding sa kabilang side. Tinutukan po yun ni Lola ng 2 beses pero hindi yun tumama. Napakabilis kasi talaga nung hayop at talagang maliksi. Lumabas pa si Lola ng bahay pati kami at doon naman namin nakita si Mang Ben, yung kapit bahay namin. Meron siyang daladalang itak
At narinig daw kasi niya na nagsisigawan kami na merong aswang. Doon ko na nga pinatignan agad kay Mang Ben yung damuhan kung saan ko nakita si Carlo. Tinignan niya agad at may nakita siyang mga damit. Malamang hindi na nga yun binalikan pa ng aswang dahil nagmamadali na yung tumakbo. Kinuha po ni Mang Ben yun at pinakita kay tita. At yun nga talaga yung suot na damit ni Carlo noong gabing yun. Hindi na niya nabalikan. Lalo at may kapitbahay din kaming nagising na rin. Kumpirmado. Siya po talaga yung aswang. Kinabukasan pinuntahan namin si Carlo. Dala-dala ang kanyang damit. Nagmaang-maangan pa po ito pero wala siyang malinaw na palusot na sinasabi. Doon na nga siya tinutukan ng baril ng lolo ko dahil syempre nalaman na rin ni lolo ang mga nangyari. Kinabahan ako noon dahil parang kakalabitin talaga ni lolo yung gatilyo dahil nga sa kanyang galit. Pero pinigilan siya ni lola. Pinagbantaan ni lolo si Carlo noon na kapag lumapit-lapit pa siya kay tita o kahit doon banda sa bahay namin, talagang ikakalat na namin ang pagkatao niya sa buong baryo. At magdasal na rin daw siya na hindi siya mabaril ni lolo. Hindi na nga nakasagot pa si Carlo noon at umalis na lang din kami. Nalaman na lang din namin nung mga sumunod na araw na lumuwas na nga ito papuntang Maynila. Hindi na namin pinagsabi pa ito dahil sino ba namang maniniwala. Bukod kay Mang Ben, mga piling kamag-anak lang yung napagkwentuhan namin. Dito na rin ito nagtatapos, Sir Dan. Sana nagustuhan po ninyo at maraming salamat po. Binabati ko po kayong lahat. Itago mo na lang ako sa pangalang Jimboy. Kaapat na pamangkin ni Chong Isidro. Pangalawang gabi ng burol ni Tita Aso namin noon at kami na lamang na magkakamag-anak yung natira. Dahil wala naman masyadong ganap at yung iba sa amin na inaantok na. Kaya para hindi nga tuluyang makatulog ay tinipon kami ni Chong upang bahagian ang kwento nito. Natatawa pa nga yung iba nung unang ngunit nang malaman nilang tungkol sa aswang yung kwentong yon ay tila ba nabuhayan nga sila ng dugo at nagsimula na ring makinig kay Chong Isidro. Binata pa raw si Chong noon ay palagi raw siyang gumagala at nagpapaikot-ikot sa gubat na malapit lang din sa kanilang lugar. Kung minsan daw ay nangunguha nga siya ng mga prutas o di kaya ay nanguhuli ng mga gagambang maaari niyang ibenta sa mga kabataang nahihilig dito. Isang hapon habang binibenta nga raw nito ang mga nahuli niyang gagamba sa mga suki niyang kabataan, naulinigan niyang nag-uusap yung dalawang tatay ng mga batang bumibili. Nung una daw ay hindi nga siya interesado ngunit nang mabanggit nga yung tungkol sa isang pampaswerteng gamit ay tila napukaw daw nito yung kanyang atensyon. Ayon pa nga dito, tungkol daw ito sa bertud ng isang matandang aswang na malapit ng bawian ng buhay. Narinig daw niya sa lalaking nagsasalita na kapag nakuha mo raw yung bertud na yon, ay magkakaroon ka ng mga natatanging abilidad na hindi basta-basta o pambihirang kapangyarihan. Magagawa mo raw na maglaho sa hangin na kahit na sino ay walang makakakita sa iyo. O kaya pagkakalooban ka nga nito ng walang hanggang swerte sa kahit na anong uri ng sugal. Tila pinakikilig ng usapang yun yung tenga ng tsuhin ko. Ano sa tingin mo? Gano'n na lang ba kadali makukuha yung bertud ng aswang? Mahirap kunin yun. Dahil kailangan mo pang matalo yung aswang na nagmamay-ari nun bago mo nga ito makuha. Ikaw ba? Handa ka bang lumaban sa nilalang na kumakain ng laman ng tao? Saad pa nga raw ng lalaki sa kanyang kasama. Kamot ulo naman daw yung isa dahil akala nga niya madali lamang makukuha yung bertud na kanilang inaasam-asam. Palihim naman daw na napatawa si Chong nung marinig daw niya yung mga pambabara ng kasama ng lalaki. Pero kahit na natatawa nga siya noon ay hindi rin niya mawala sa kanyang isipan kung totoo ba yung sinasabi ng mga ito. Na meron nga raw matandang aswang na meron pang bertud
Kumbaga parang doble daw dahil aswang na nga ito at meron pa raw siyang kakaibang bertud. Bukod pa sa syempre bertud niya sa pagiging aswang nito. Hapon na rin halos nang matapos magbenta ni Chong ng mga kalakal at gagamba nang mapadaan nga ito sa isang inuman. Karawan pala kasi ng kanyang kababatang si Bitong. Dahil wala rin naman siyang gagawin ng mga panahong yon, ay pumayag nga ito sa alok ng kanyang kababata. Habang tuloy-tuloy nga raw sila sa pag-iinom ay hindi na nga namalaya ni Chong yung oras noon. At noong mapagtanto nga nitong mag-alas 10 na rin ng gabi, ay dito pa lang daw siya nakapagpaalam sa kanyang mga kainuman. Lalong-lalo na nga sa kababata niyang nangumbida sa kanya. Habang tinatahak nito yung may kadilimang daan, nakaramdam nga ito ng kakaiba na hindi niya maipaliwanag. Kaya naman nagdali-dali na nga siya sa paglalakad para makalagpas na nga sa madilim na kakahuyan. Ilang saglit lamang ay tila ba may naririnig nga itong si Chong na kung anong ingay. Partikular na nga sa mga puno na para bang may pumapagaspas. Dahil sa wala siyang ideya kung sino nga ba yung maaring may gawa nito, ay matulin siyang naglakad habang pinagpapawisan na nga ng malala. Maya-maya ay ganoon na lamang yung gulat niya nang biglang may narinig siyang tila sumisigaw sa itaas dahilan upang mapahinto nga ito sandali. At magpalinga-linga sa paligid. Halos panawan nga raw siya ng ulirat nang may kung sinong bumagsak sa gawing gilid nito. Agad namang inilipat ni Chong yung kanyang tingin kung saan bumagsak yung kung sino. At mabuti na lamang at malamlam yung liwanag ng buwan ng mga sandaling yon, kaya't naninagan pa rin daw niya yung nilalang na bumagsak doon. Kitang-kita nga raw ng dalawang mata niya yung dalawang pares ng pakpak na katulad sa mga paniki habang nakasampang araw ito sa malaking bato. Dahil sa hindi makita ni Chong yung nilalang ng ganun kalinaw, sinubukan daw niyang lumapit dito. Nung mga ilang hakbang na lang daw yung layo nito, ay gano'n na lamang yung kanyang gulat nang bigla nga siya nitong hablutin sa may tagiliran at magawang makapitan sa braso. Nung papalag daw sana si Chong nung mga sandaling yon, dahil nga sa sobrang pagkagulat, pero nakaramdam naman siya ng matinding hapdi sa kanyang magkabilang braso. At nung tignan daw niya ay ganoon na lamang yung kanyang panlulumo nang makita niyang mahaba at matatalas nga yung kuko ng aswang. Umagal nga raw siya sa kanyang paggalaw at pagtingala ay doon nga niya nakita yung isang nakakatakot na mukha ng aswang. Lalo siyang sumigaw noon at talagang napahiyaw raw siya sa takot. Sinubukang magmakaawa ni Chong sa nilalang na yon na huwag siyang gagalawin pero tila wala raw itong naririnig. Sasakmali na raw sana siya nito sa leeg nang biglang bumulwak sa bunganga ng nilalang yung buo-buong dugo na kulay itim at may napakalansang amoy na talaga namang nakasusulasok. Kitang-kita raw ni Chong ang mabilis na pag-agos ng dugo mula sa bibig nito hanggang sa may dibdib, paibaba na rin sa tiyan nito. Nang mapatingin nga si Chong sa tiyan nito, gano'n na lang daw yung kanyang gulat nang makitang wakwak na pala ang pang-ibaba nito at bumubukal rin daw yung ubod ng daming dugo. Tila yata napalaban yung aswang na ito Siguradong tinugis ito. Bulong pa raw ni Chong noon sa kanyang isipan. Nang muli namang napabuga ng dugo yung aswang, dito na nga lumuwag yung pagkakakapit nito sa braso ni Chong dahilan upang makatakas raw ito. Nang makita nito na para bang hirap na nga sa paghinga yung nilalang, ay tumakbo na raw siya palis dahil sa matinding takot sa nilalang na yon. Hindi pa nga siya masyadong nakakalayo ay muling bumalik sa isipan niya yung napakinggang kwento mula sa dalawang lalaki na nagkukwentuhan kanina. Nang ibaling nga niya yung tingin niya sa nilalang, umuhit raw yung ngiti sa kanyang bibig nang makitang tila hirap na talaga ito at malapit na raw talagang malagutan ng hininga. Dahil nga sa tindi ng tinamong pinsala, sa paglapit niya sa naghihingalong nilalang ay nagawa pa rin daw siyang sakalinon at may kung anong ipinasubo raw sa kanyang kulay itim na bagay. Dali-daling itinikom ni Chong Isidro yung kanyang bibig upang hindi mapasukan ng kahit na ano. Pilit raw niyang kinukuha ng kanyang kanang kamay yung itim na bagay na yon sa dila ng aswang, pero pinipigilan raw siya nito. Mabuti na lang at nanghihina na rin daw yung nilalang, kaya't nagawa niyang maagaw yon sa abot ng kanyang lakas. Matapos niyang mahawakan yung itim na bagay,
ay doon na nga biglang nalagutan ng hininga yung nilalang. Dilat mata pa raw itong humiga sa lupa kung saan nga siya nahulog habang lumilipad. Hindi na muling tinignan ni Chong Isidro yung nilalang at dali-dali raw siyang nagtatatakbo paalis sa lugar na yon. Habang hawak-hawak yung bagay na sa pagkakaalam niya, yun na malamang yung Bertud. Pagpasok niya sa kanilang bahay, sinubukan pa raw siyang kausapin ng kanyang lola. Pero dumiretso na raw siya sa kanyang kwarto. Doon nga nito tinignan kung ano ba yung itsura ng Bertud. Ayon sa pagkakalarawan nito, ay tila isa raw itong bilugang bagay na may hambing sa holen na siyang nilalaro nga ng mga bata. Magaspang rin daw yung tekstura nito na para bang isang ordinaryong bato. Ngunit may kakaiba at napakatinding amoy na hindi raw niya mawari. Dahil natuwa nga raw siya noon at baka totoo nga yung kwento, ibinulsa raw niya yung Bertud at natulog na raw siya. Susubukan pa raw kasi niya yung bisa noon kinabukasan. Nang sumunod na araw, ay tinungo nga raw ni Chong yung pinakamalapit na sabungan sa kanilang lugar upang subukan nga yung bisa ng Bertud sa sugal. Gamit nga yung perang kinita sa pangangalakal ay ipinusta raw niya ito paunti-unti. Nakakailan na raw siya, subalit hindi man lang lumalago yung kanyang perang hawak. Bagkus ay hindi rin daw ito natatalo. Kumbaga parang bawi-bawi lang daw. Nang subukan nga niyang ipusta yung lahat ng kanyang perang kinita, ay dito pa lang daw siya talaga nanalo ng medyo malaki. Halos magkakasunod na raw yung kanyang pagkamada ng pera noon dahil sa panalong ibinibigay ng Bertud sa kanya. Mukhang totoo nga yung dalang swerte sa sugala. Tuwang-tuwa pa raw niyang bulong sa kanyang sarili. Ganoon na lamang yung pagkamangha ni Chong nang subukan niyang pumusta sa mga dihadong tandang. Dahil kahit na alam daw niya na literal na matatalo nga yung tandang na yon, malamang sa malamang ay nagagawa pa rin daw nitong manalo basta't doon daw siya nakapusta. Nang makauwi nga siya sa kanilang bahay, ganoon na lamang yung tuwa ng kanyang mga kapamilya dahil sa dami ng pagkain na iuwi nito. Pati na rin yung mga pera dahil binigyan daw niya yung mga ito. Hindi na rin nagtanong yung kanyang mga kamag-anak kung saan nga niya nakuha. Basta't sinabi lang daw niya na maganda yung naging dilihensya niya kaya kahit papano ay naambunan rin sila ng kaunti. Sa loob ng isang linggong pagtataya nito sa tupada ay walang mintis siyang nananalo. Kaya naman kahit papano ay nakapag-ipon raw itong si Chong sa sugalang at nakabili nga ng mga hayop tulad ng baboy at kalabaw. Dahil sa magkakasunod na pagkapanalo nito, dito na nga naghinala yung kanyang mga kapwa sa bungero. Na mesa demonyo nga siyang kargada, kaya naman hindi na nga siya muling pinataya o pinayagan na magsugal sa sabungan na iyon. Isang araw habang masayang papauwi si Chong Isidro sa kanilang bahay, nang salubungin nga siya ng nakababatang kapatid sa may arko ng kanilang baryo upang ipabalita yung biglaang pagpanaw ng kanilang mahal na Lola Edna mula sa sakit nitong inililihim pala sa kanila. Hindi pa raw uso noon yung pag-iembalsamo sa kanilang lugar. Kaya naman halos 1 o 2 araw lamang yung burol. Matagal ng araw yung 3 araw noon dahil talagang nililibing raw agad. Nasa 2nd burol daw yung lola niya nang muntikan na nga itong maging biktima ng aswang na kung tawagin sa kanila ay balbal. Aswang raw ito na kumakain ng bangkay ng tao. 9:00 raw ng gabing yon, kumuha raw ng kape yung kapatid at tatay ni Chong sa loob at panandali ang iniwan yung kabaong ng kanilang lola. Sa paglabas daw niya sa pinto upang kumuha ng tubig, ay nakita niya yung isang matandang lalaki na mabilis na kinukuha yung bangkay ng kanilang lola. Kaya naman nagdali-dali daw siya sa pagpunta. Pero huli na raw yung lahat dahil natangay daw talaga ng nilalang yung kawawang bangkay ng matanda. Sinubukan pa raw habulin ni Chong yung aswang na yun at sa kabutihang pala daw ay nagawa naman daw niya itong mahabol. Pinakiusapan daw niya yung aswang na yun pero ayaw daw nitong pumayag at sa halip ay pinagbantaan pa raw siya nitong papatayin kung magtatangka siyang kunin o bawiin yung bangkay ng matanda. Pero dahil sa mahal na mahal nga niya yung kanyang Lola Edna, ay sinubukan daw niyang tubusin ito gamit yung Bertud na kanyang hawak. Wala na raw siyang maisip noon eh. At noong mga nakaraang araw nga, ay meron na rin daw banta sa kanyang buhay na parang kaakibat ng paghawak nito ng Bertud na yon. Kumbaga, sinuswerte raw siya, pero mainit rin yung mata sa kanya ng iba. Pagkakita raw na pagkakita ng balbal sa Bertud, ay tila lumiwanag raw yung mata nito at dali-daling ibinalibag pabagsak ng lupa
yung bangkay ng pobreng matanda, at dali-daling lumapit upang kunin ito kay Chong. Dahil naman sa gigil ni Chong sa ginawa ng aswang na yon, ibinato nga niya yung bertud sa malayo at tumakbo na raw siya papunta sa bangkay ng matanda, habang yung aswang naman ay tinunton kung saan nga ba napunta yung hinagis nitong bertud. Nangihinayang man sa nawalang pang paswerte. Siyempre malaki daw yung utang na loob niya sa kanyang lola at talagang mahal na mahal nga niya ito, na hindi niya kayang hayaan na matangay ng aswang yung bangkay nito na hindi pang araw ito na ililibing. Nagawa naman niyang mabawi yung bangkay ng kanyang lola mula sa kamay ng nilalang na yon. Kumbaga hindi na rin masama. Makalipas raw yung ilang linggo matapos mailibing yung kanyang lola, ay umugong raw yung balita sa kanilang lugar na nananalo sa isang malaking bingguhan si Kadodong at nakakuha raw ito ng malaking pera. Inalaunan ay umalis rin daw ito sa kanilang lugar at sinasabing lumipat daw sa kabilang bayan. Napailing na lang daw noon si Chong Isidro nung mga sandaling yon, habang iniisip na si Kadodong rin pala yung balbal na nagtangkang kunin yung bangkay ng kanyang lola. Siya na malamang yon, dahil nakuha nga niya yung bertud na nakuha rin ni Chong Isidro sa matandang aswang. Kaya malamang siya sinuswerte. Pero mula daw nun ay hindi na raw niya nakita pang muli itong si Dodong. Huling balita daw nito ay nagpakalayo-layo na nga ito. Hindi na nga niya nakita pang muli. Medyo nanghihinayang pa rin daw si Chong Isidro, pero kung tutuusin ay maswerte pa rin daw siya dahil hindi nga siya napahamak habang hawak niya yung bertud. Naramdaman daw kasi nito na sa kabila ng pagiging maswerte ay may katumbas rin daw yon na talagang sisingilin ka kung sakaling dumating na yung panahon. Dito na rin po nagtatapos yung kwento ni Chong Isidro. Maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig dito at paalam. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Zoila. 47 na rin po ngayon at naninirahan dito sa Taguig. Kasama yung asawa ko at 2 anak. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol sa personal naming karanasan sa kababalaghan. Kasama yung asawa kong tawagin po nating Roger, na isang sundalo noong madestino nga po kami noon sa may Kabisayaan. Sabi ng iba ay hindi raw mainam na mag-asawa ng sundalo dahil parati raw na nasa hukay yung isang paa nila. Kung hindi naman madisgrasya ay kung saan-saan nga madidistino at magkakalat ng lahi. Sakit raw sa ulo, sabi pa nga ng ilan sa aking mga kakilala. Pero iba po itong asawa ko. Sa mga tipikal na sundalong kilala natin dahil matino po ito, mabait at meron din namang takot sa Diyos. Hindi rin naman po kasi may tatanggi na meron nga naman talagang mga sundalo na nagloloko. Pero syempre meron din namang mabubuti. Kaya naman nung hingin nga nito yung kamay ko sa mga magulang ko ay pumayag naman po yung mga ito. Dahil nakita naman nilang mainam ito at hindi niya ako lolokohin. Nasa 3 taon na po kami ng pagiging mag-asawa nang makatanggap nga si Roger ng liham mula sa kanilang commanding officer na madidestino nga siya sa isang probinsya sa Visayas. May tinutugis kasi itong notorious na commander ng rebelding grupo doon. Kaya naman kinailangan ng dagdag na puwersa mula sa Maynila. Dahil sa mahal na mahal ko nga itong si Roger ay sumama nga ako sa lugar kung saan sila na destino. Napakunot naman ako ng noo at kinabahan ng todo matapos kong malaman na sa Capiz raw sila manunuluyan ng kanyang mga kagrupo. Agaran po kasing pumasok sa utak ko noon yung tungkol sa mga kwentong aswang doon sa lugar na iyon. Nang makita nga ako ng asawa ko na sobrang nag-aalala, niyakap nga niya ako ng mahigpit noon at sinabihan na wala akong dapat ikatakot sa lugar na iyon dahil pamilya rin daw ng grupo nila yung kasama namin sa lugar. Kaya naman kahit papano ay naibsan naman yung agam-agam ko noon. Isang linggo yung makaraan ay dumating nga kami sa base nila.
Isa lang po itong maliit na outpost na may mangilan-ngilang mga kabahayan na nakatayo doon upang amin ngang maging tirahan. Kita mo na, wala kang dapat ikatakot sa lugar na ito dahil kahit na medyo liblib, matao naman at malapit din yung istasyon ng pulis. Kaya yung mga kwentong aswang na yan, alisin mo na yan sa isip mo, okay? Saad pa nga po ng asawa ko noon. Ako naman ay napatangulang at iginala yung paningin ko sa lugar. Habang naglalakad-lakad nga kami ni Roger ay nakasalubong namin yung ilan sa mga kasamahan nila na doon din maninirahan at pati na rin yung kanika nilang mga asawa. Dito ay nakilala ko nga po si Marisa at si Beth na halos hindi rin po lalayo sa aking edad. Dahil dito ay marami nga kaming mga bagay na mabilis mapagkasunduan. Dahil na rin sa paalis-alis nga yung mga asawa namin ay halos kami na lang nga yung magkakasama at parating nagtutulungan. Isang araw ay may nagbalita nga sa amin na sa kabilang bayan ay may magbubukas raw na malaking hotel at kinakailangan ng mga taong magtatrabaho doon sa iba't ibang posisyon. Nung mapag-alaman nga naming tatlo yon, nagpaalam kami sa aming mga asawa noon na kung maaari ay payagan nga nila kami upang kahit na papano ay may maging libangan nga kami sa lugar na yon. Laking tuwa naming tatlo nang pumayag nga sila sa aming kagustuhan. Basta't hindi daw mapapabayaan yung mga gawaing bahay kung sakali. Yung hotel naming pagtatrabahuhan ay malapit sa dagat at yung likod nun ay may mapunong bahagi dahil kadugtong nga po ito ng gubat. May mataas na bakod naman po doon upang hindi makapasok yung mga mababangis na mga hayop, pati na rin yung mga magnanakaw. Nakangtaka nga kaming tatlo noon dahil puro babae lang po yung kanilang tinatanggap sa trabaho. Dahil hindi hamak na mas mainam daw sa mga ganong trabaho kaming mga kababaihan kaysa nga raw sa mga lalaki. Maswerte kaming tatlo dahil lahat kami ay napiling magtrabaho doon. Gusto rin daw kasi ng manager namin doon na matatas magtagalog dahil kadalasan daw ay marami ring mga taga Maynila na mga turista sa lugar. Kumbaga mas madali silang makipag-komunika kung Tagalog nga rin yung pag-uusap at sanay na sanay nga po kami doon. Nung mga unang linggo namin nila Marisa at Beth ay parating magkakasabay po yung aming mga shift noon. Kaya sabay-sabay rin po kaming pumapasok pero nung magtagal na ay medyo paiba-iba na po ito hanggang sa mapunta nga ako sa panggabi. Okay na rin yun dahil panggabi nga rin yung duty ni Roger at sa umaga ay sinusundo naman po nito ako. Isang gabi habang nag-aayos nga ako ng mga gamit na mga bedsheet ay narinig kong nag-uusap yung dalawang kasamahan ko sa trabaho. Ito nga po ay si Boyet at si Winnie. Si Boyet po yung room boy o bellboy. Ayon sa usapan nila ay may isa daw kaming kasamahang nawawala at hindi pa natatagpuan. 2 araw na raw yung nakaraan. Kasabay raw lagi ni Winnie yung katrabaho naming yon. Pero nung mangyaring araw yung pagkawala nito ay hindi raw niya ito nakasabay sa pag-aakalang nauna na nga itong umuwi sa kanya. Narinig kong bumulong naman si Boyet na hindi lang daw yun yung unang pagkakataon na may naglahong tao doon na nagtatrabaho sa hotel. At walang nakatukoy sa kung saan nga ba ito nagpunta at kung ano ba talagang nangyari dito. Patuloy pa sana akong makikinig sa kanilang pag-uusap nang dumating naman yung kasama kong si Dina. At may pinakisuyo nga po ito sa akin noon. Habang naglalakad ako papalayo sa kanila ay hindi nga mawala sa isipan ko yung kanilang mga sinabi. Bandang 11:00 ng gabi, niyaya nga akong kumain ni Dina. Kaya naman agad ko ring tinapos yung aking mga ginagawa. At sabay nga kaming nagpunta doon sa may locker upang kunin na nga yung aming mga baon. Dahil 2 lang kami noon na naroon ay malakas nga yung aming boses na nagkukwentuhan. Hanggang bigla na lang tila tumahimik si Dina at hindi na muling sumagot. Makailang ulit kong tinawag yung pangalan nito pero wala akong narinig na tumugon. Kaya naman naglakad na nga ako patungo doon sa kanyang locker. Napakunot naman yung noo ko sa pagtataka kung saan na nga ba nagpunta si Dina at mukhang iniwan nga ako nito nang walang pasabi. Kulang-kulang 15 minutos ko po siyang hinintay noon pero walang Dinang nagpakita sa akin. Kaya naman naisip ko na baka nauna na nga siya sa may kantin. At tinatakot lamang nito ako kaya't umalis na nga ako doon. Dali-dali akong nagpunta sa kantin upang kumprontahin sana si Dina sa kanyang ginawang biro. Ngunit ganoon na lamang yung pagtataka ko dahil maging sa kantin ay wala rin po ito. Nang makaramdam ako ng kaba ay sinubukan ko siyang ipagtanong sa ibang mga nagtatrabaho na naka-duty.
Pero wala sa kanila yung nakakita o nakasama si Dina. Hanggang matapos nga yung break time ko at sumapit na rin yung uwian, ay walang Dinang nagpakita sa akin. Kinaumagahan nung sunduin nga ako ni Roger ay kwento ko nga sa kanya yung tungkol sa biglaang pagkawala ng kasama ko. Pero puro positibo lamang yung mga sinabi nito. Kesyo baka biglaan daw na may emergency. O baka nasa bahay na pala at hindi na nga nakapagsabi. Bagaman medyo malabo nga yung mga sinabi nito, ay tinanggap ko na lang para hindi ko naisipin pa yung kanyang biglaang pagkawala. Sa mga sumunod na araw ay napansin ng halos lahat ng katrabaho ko yung biglaang pagkawala ni Dina. Pero makalipas lamang yung ilang mga araw ay tila mabilis din yung nakalimutan. Katunayan pa nga, may pumalit na agad sa kanyang posisyon. Kahit natuluyan ng nabura sa isipan ng iilan yung tungkol dito ay hindi ito mawala-wala sa aking isipan. Bandang 1:00 ng madaling araw, nang makaramdam ako ng matinding sakit ng aking tiyan. Kaya naman nagdali-dali nga akong pumunta noon sa may CR. Habang ginagawa ko nga yung dapat kong gawin doon, ay nakarinig ako ng mahinang paghingal noon, indikasyon na may taong naroon at maaring nagbibihis. Kaya naman kahit papano ay nawala naman yung kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Habang sige nga ako sa pagbabawas ay narinig kong tila papalapit ng papalapit sa akin ang kung sino mang humihingal ng malalim at tila ba inaantay ako nitong matapos sa aking ginagawa. May tao, pasensya na, doon ka na lang sa kantin gumamit. Masakit kasi yung tiyan ko eh. Magalang ko namang saad noon kung sino mang naroon. Tila wala namang naging imik yung naroon at patuloy lamang sa paghihintay. Kaya nga ako nakaramdam ng kaunting hiya at binilisan ko na nga yung aking ginagawa. Nang makatapos ako ay nakangiti pa akong nagbukas ng pinto noon nang bumungad naman sa akin yung isang nilalang na hindi ko inaakalang makakatagpo ko sa buong buhay ko. Ang ngiti ko sa aking mga labi unti-unting napalitan ng takot at matinding sindak dahil nasa harapan ko nga yung isang nakakapangilabot na nilalang. Mabalahibo ito at wangis ng isang hayop pero nakatayo sa dalawa nitong paa. At walang patid sa pagtulo yung malapot nitong laway mula sa kanyang bunganga. Sisigaw na sana ako nung mga sandaling yon. Pero biglang tinakma ng nilalang yung bunganga ko upang hindi nga ako makasigaw o makagawa ng kung anumang ingay. Sinuntok ako ng aswang na yon sa tagiliran upang hindi nga ako makakilos. Dahil sa lakas ng pagsuntok nito ay nakaramdam ako ng panghihina. Kaya naman natumba na nga ako sa aking kinatatayuan. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari noon dahil sunod ko na lang na nakita ay karga-karga na nga ako ng aswang sa kanyang likuran. Kitang-kita ako nang may binuksan po itong isang locker noon at nagulat po ako noon ng pagbukas niya ay parang meron po doong sekretong pinto. At nung binuksan po niya yun ay may masangsang at napakabahong amoy na talaga namang nakakasuka. Sinubukan akong ipasok doon ang aswang na yon. Pero hindi nga ito nagtagumpay nang may biglang pumasok na mga katrabaho. Gulat at pagkataranta ay napasabit nga yung damit ko sa bukana ng locker na iyon dahilan upang hindi niya ako mahatak papasok. Kalaunan ay muli po akong binitawan ng nilalang at muli po nitong isinara yung nakatagong pinto. Agara naman po akong nilapitan ng kasamahan ko nang makita nitong nakasalampak nga ako sa lapag. Dali-dali ako nitong itinayo at tinanong kung ano ba talagang nangyari sa akin. Sa sobrang takot ko ay nagtatatakbo nga ako noon sa may reception at doon ay tinawagan ko nga si Roger upang magpasundo. Gulat na gulat ito nang marinig yung boses ko kaya naman natataranta siyang umalis ng kanilang outpost. Gulat na gulat naman sa inasal ko yung mga taong naroon sa may lobby. Kaya naman nagtatatakbo na nga ako sa labas upang doon na lamang sana hintayin si Roger noon dahil ramdam kong hindi nga ako ligtas sa loob ng hotel. Habang naroroon ako sa may poste ng ilaw, ganoon na lamang yung takot ko nang makita yung malaasong nilalang na pinagtangkaan akong kunin kanina. Wala akong sinayang na oras noon at nagbadali na nga akong tumakas at nagtatatakbo paalis sa lugar. Habang sige nga ako sa pagtakbo, ay naramdaman kong tila may nilalang na nasa may bandang uluhan ko. Ay naramdaman kong may tila nilalang na nakasunod. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng sakit sa likod ko at nang kapain ko nga ito. Ganoon na lamang yung sinda ko nang makita kong duguan nga yung aking kamay.
Kahit na ganon, pinilit ko pa ring takasan yung aswang na yun. Sinubukan kong magpaiba-iba ng daan pero nagagawa po nito kung mahabol saan man ako magsuot. Nagkanda sugat na nga po yung mga braso ko at binti dahil sa mga nadadaanan kong matutulis na mga sanga at matatalas na mga talahib. Umiyak ako ng mga sandaling yon dahil samot-saring isipin na nga yung pumapasok sa utak ko. Hindi ko kasi sigurado kung mamamatay na ba ako nung mga sandaling yon. Dahil sa hirap nga at sakit na aking nararanasan, makailang ulit na ring pumasok sa utak ko na tumigil na sa pagtakbo at harapin na lamang yung kung ano mang kapalaran ko sa kamay ng aswang na yon. Pero may kung anong puwersa nga yung tila nagpapalakas ng loob ko, kaya nga ako nagpatuloy. Nang halos wala na akong matatakbuhan at matataguan, dito na ako sinalakay ng aswang na kanina pang sumusunod sa akin habang lumilipad. At para po itong isang paniking ubod ng laki. Ang unang atake nito ay nagawa kong maiwasan pero yung sumunod ay mukhang hindi ko na magagawa ng paraan. Mapasugod na po sa akin yung nilalang ng biglang umalingaw-ngaw sa kadiliman ng gabi. Yung magkakasunod na putok ng baril. Sa pagsipat ko ay bigla na lang po akong nakahinga ng maluwag nang makita ko yung grupo nila Roger. Walang habas nilang pinaputukan yung aswang na yun na lumilipad gamit yung kanilang mahabang baril. Doon na nga pumabilis na tumakas yung nilalang na yun. Dali-dali akong niyakap at pinasakay ni Mister sa kanilang sinasakyan. Tsaka nga ako dinala sa kampo upang bigyan ng paunang lunas dahil meron po ko noong mga kalmot. Dahil makailang ulit po kong sinubukang dagitin ang nilalang na yun. Bago kami umalis, ikwinento ko nga po sa kanila yung mga nangyayari noon at kung bakit nga ako nagkaganon. Kaya't naawa po sila sa akin. At pati po sila Marisa noon ay hindi na rin pumasok nung araw na yon. Maya-maya pa ay nagulat na nga kami nung pumaroon sa outpost yung dalawang tauhan ni Roger na nagpresenta ngang magbabantay sa bukana. Ngunit napakunot nga yung kanilang mga noo. At dito nga sila nagkwento. Ayon sa kanila habang binabantayan daw nila yung bukana ng kakahuyan, nakarinig pa raw sila ng mga huni noon na parang isang taong nasasaktan. Kaya alam nga nilang baka yun na rin yung aswang na nagtamo na rin ng mga sugat dahil pinaputukan nga nila ito. Pero nung sinubukan nga raw nilang tuntunin, ay wala raw silang naabutan. Meron daw mga bakas ng dugo, pero talagang nagawa pa rin daw makatakas ng hayop na yon. Sabi nga nila Roger noon, malakas yung pakiramdam nila na baka nagtatrabaho nga sa hotel na yon o baka isa pa sa mga may-ari yung nilalang na yon. Gayunpaman, marami pong mga tanong sa amin noon na hindi pa rin namin kayang ipaliwanag. Umalis na lang po kami noon nila Marisa sa pagtatrabaho doon. Hanggang lumipas po yung mga taon na balitaan na lang po namin na nagsara na po yung hotel na yon. Hindi pa rin po namin nalaman kung ano ba talaga kung sino yung aming nakaengkwentro. Gayunpaman, dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po sa inyong lahat.